Timer starts now. Okay, good evening. Hello everyone. So, balik tayo sa ating inventory system. Session 19, item receiving, part 5. So, isang intro lang habang nagre-recap tayo kung ano na natapos natin last time. Ano ba natapos natin last time? Okay. Yeah, so nakaka-post na tayo pala ng mga transactions natin. So kung nag-define tayo dito ng mga items, pag pinost natin yan, nagtitake effect na yung quantity dun sa items natin. So ibig sabihin, pag nag-receive tayo, kung ilan man yung quantity na receive natin, pag post, dapat nagre-reflect mo siya sa item master natin. Ito yung item master natin. Okay, so makikita nyo dito may mga quantities na yung iba. Yun. So yun yung isang paraan ng pagdagdag ng stocks. So wala pa tayo dun sa adjustment. Ano pa ba yung iba? Mga transfer, mga tingin ko mag-focus na muna tayo dun sa adjustment at saka sa receiving na to. And after that, kahit pupusin tayo sa POS. Kasi yun yung highlight nun eh. Yung pag PPOS. Pag ano na, yung transaction na talaga. Paano na madidispense yung mga items natin. So, okay. Yun muna. So, paano ba? May napansin din ako dito. Medyo nababagalan ako kapag nag-edit ako ng purchase unit. So, dapat para sa akin na kapag select ko niyan kung ilan yung conversion, nagtatype pa kasi ako kung ano yung magiging name niya. So, yan, 1 can. Isa lang naman yung conversion. So, yung nagawa ko 1, tapos can. So, mas maganda siguro pag nag-select tayo dito, mag-auto-suggest na siya. Tapos yung conversion, magiging ganito na yung format niya agad. So, kung more than 1 ito, dapat yung format niya naman, sabihin natin, pinili ko case. Ano ba to? Pack pala. Pack. Tapos pinili ko 6. Yan. Pag nag more than 1 to, ang format niya dapat pack of 6. Yan. Para pag nag-select ako dito, plus naglagay ako ng value, hindi na ako magta-type. Okay. So, sige, gawin natin yan. So, ulit, focus na kayo sa output. Ako naman sa coding. Let's start. So, stop natin ito lahat. Yun muna, tapos check na naman natin yung iba pang part ng UI natin. Kung ano yung pwede natin idagdag sa loob ng 1 hour. Dapat may matapos din naman tayo kahit pa paano. SKU, vendor. Dito yun eh. Master files. Ito, purchase unit. So, madali lang naman yun. Kapag meron tayo dito ano eh. So, events. May text change naman yan, may text change. So, ang gagawin natin, okay.
pa yata nag-take effect yung tsa ko. Tulog pa. Ano na. Ganito lang naman yun eh. Ano to? So, lagyan na lang natin siya. Lagyan natin private sa chest text. Para at kahit dito sa value, pag nagbago to, game, okay na yan. At least medyo mapapabilis yung pag-assign natin ng unit. Tingnan natin. Yung pag-build pa lang, oh, bagal na. Oh. Shout out kay boss na wala dito. Oh. Mali, sorry. So, sabihin natin ano yung mga wala bang selling unit. Ayan, ito walang selling unit. So, purchase unit pala. Ayan. So, pag select natin ng ano ba to? Pack. So, select natin pack 1. So, ayan. 1 pack. Okay na yan. Tapos, sabihin natin naman sell, no, purchase. So, sabihin natin yung 6. Ayan. Ayan. Pack of 6. Yan, okay na yan. Diba? So, at least medyo napadali. Ganun din dito. So, purchase. Lagyan natin pack pa din yan. 1. O, diba? So, lagyan muna natin sila. Purchase.
Save. So, purchase. Okay na yun. Next. Ito. Tubig naman to Dapat ano to, hindi to siya. Dapat bottle to Liter, bakit ganun? So, edit natin siya. Ano ba to? Wait. Tons up. Unit na lang. Para bottle. Bottle. Lahat lang muna ng Nescafe. Tapusin natin lahat ng Nescafe. Para kompleto tayo ng sample. Ayan, meron na pala lahat. Okay, game. So, balik tayo sa item receiving. Ito, wala pang details dito. Tapos, ito, may napansin din ako dito. Dapat, pag-click natin ng new, hindi dapat muna ito magdi-display. So, close natin yan. Dapat ang mag-display, ito lang talaga yung maliit. Okay, game. Ano pa ba yung kinakapture kapag ano pa yung kinakapture kapag namimili ka? Yung mga, yung mga tin, dapat meron din tayong mga master file ng ating vendor. Pero susunod na. Okay, ayusin muna natin ito. Magandang ilagay dito. I-display natin yung details nung na-receive natin. Ganoon naman talaga dapat para hindi masyadong blanco dito tingnan sa right side. Yan, ito yung ibig sabihin. Next time dadagdagan natin yung details ng ating vendor. Next time magkaroon din tayo ng vendor master. Pero ngayon ito muna. Vendor 3. Yan. Diba? Pag-save yan. So, Nescafe muna tayo. Nes. Okay. Sardines. Kaya pala, sardines. Kaya pala, nakita niyo yung Nescafe lang sa atin. Yan. Decaf. Yan. Sachet. 10. 100. Diba? Nescafe ulit. Twin pack. Sabihin natin, tag 15. Sabihin natin, ito na lang. Sample lang naman. Close natin. Pag na-refresh natin yan, hindi to siya. So, may time pa tayo. Edit lang natin to. Yung transaction list. Kasi dapat yung pinaka-latest
dito sa taas natin nilagay. So, receiving, hindi detail. Ito. Release. 15 minutes na oh. Dapat pala nito kasi may mga intro tayo kahit konti lang na oras yun. Nagko-consume pa rin ng time. Sayang yung coding. So dapat latest na to sa unahan pag na-refresh. Ayun. Oh, di ba? Ito na siya. Ito yung time. Okay. So detail. Meron tayong detail get eh. Gamitin na lang natin siya. Bilis. Yan. So ito na. Display na lang natin siya sa grid. May napansin din ako. Bilis. Ayun. Bagal talaga. So after nyo, click. So ito, syempre. Okay na to. Okay. Ganun din dito. So, ibig sabihin, parang ginasama si item exist, blend, isang sachet, 10. Okay, nandiyan na siya. So, pause natin. Ayan. Open natin. Pause natin to. So, dagdag na naman sa quantity natin yun dapat. Tanggalin natin yung mga breakpoint. At reload. Hindi natin stop na natin to. Dapat kasi hindi dire-diretso ba. Yun. So
Diretso tayo sa item master. Tingnan natin yun, take effect yung mga ano natin. Item master. So, ayan. So, dagdag na siya. Ito na yung 10. So, yung classic, try natin ha, para makita talaga natin kung nag-take effect. So, Nescafe Classic, 24, ganun. May gusto ko pa akong baguhin dito kasi medyo mabagal to Bakit natin i-display sa grid? Dapat i-display natin one item at a time lang. So, sige. Nescafe Classic. Receive daw tayo ng Nescafe Classic. Walang classic dito. Saan yung classic? Yan. So, dagdagan natin siya ng 7. Yan. Mahal naman nun. Mahal naman. So, sabihin natin, ano lang siya, 50. Yan. Tapos, post natin. Yun. So, tingnan natin kung nag-take effect. Yun, posted na siya. Hindi lang yan na-refresh. Bakit hindi mo kasi na-refresh? Dapat mag-auto-refresh ka Ito pala. Yung details yung pinost niya. Hindi ganito naman siya. Ulit. Siyempre, ipopost mo yung details. Okay, game. Yan, hindi nag-take effect. Game. So, gawa tayo ng bagong transaction. Then, $4. Save natin. Next ulit. Dito naman tayo sa twin pack. Mahal naman. Ayan. So, sa twin pack, lagay tayo ng isang quantity. Post natin. Yun, posted na siya agad. Nag-refresh na siya agad. So, wala nang problema dyan. Ngayon, dapat hindi na tayo pwede magbasa. Ayan ang sinasabi ko. Pag posted na, hindi na dapat siya pwede. So, tingnan natin kung paano yun. Pwede natin gawin yung dito. Yung key down nito. So, kahit lagay lang tayo dyan. Bakit delete? Enter. If this but kahit saan na lang tayo magbase. Ito. Kahit text lang. Natin not allowed to write generic na muna. Yun din siya sa delete. So, may deleting na tayo. Okay na yun. So,
So dito, lagay tayo ng grid para sa details natin. Minutes, come on. So simple lang naman to. Edit natin. So, ang kailangan na naman natin i-display dito ay so visible unit amount ano to? Sorry, unit pala. Amount QT1 okay.
Okay. Check natin kung talagang gumagana siya. Hindi. 30 minutes. Ayun. So, may isang item tayo. Ayan. So, kita natin kung ano yung mga item. Ayan o. Ayan. So, posted na to. Okay, next na natin na dagdagan ng ibang information. No? Pwede na yan. Ano pa nga yung iba kong nakita. So, next time, dadagdagan ko na lang ng mga icon. Hindi naman siguro kailangan i-record. Tsaka, sayang yung time kapag nagre-record tayo ng pag-update lang ng mga icons. Yan na. Okay na yan. So, syempre, ito, dadami to. Itong record dito, yung mga receiving natin. Yan. So, sabihin natin, pumunta ako ng KCC. Yan, KCC Mall. Yan. So, sa KCC Mall, syempre, wala pa akong item. So, doon ako namili ng Nescafe. Yan. Yan. Isa. 100 yung quantity. Dami kong binili, oh. Tapos, binigyan ako ng, ano, sabihin nila, sige, ano na lang yan, 300 na lang yung lahat. Yan. Bili ako ulit. Pack, Zira. Ano ulit, sabihin natin, ano lang, 90. Sabi niya, sige, ano na lang yan, 150 lahat. Yan. Sige, ano pa. Sabihin natin, namili ako ng, ano, isang dosena. So, yung dozen ko, yun nga, yung item na to, original twin pack, 3 dosena yung binili ko. Yan. Yung amount niya, sabihin natin ano lang, 120. Mura naman. Yan. So, eto, pag pinost ko to, eto, dapat magiging, ano na to, 36 pagpasok to sa item, yung twin pack. Pag-post natin yan, posted na siya. Yan. Pag-post natin ulit, wala, error siya. So, game na yun. So, yun. Yan. So, alam ko na, nung namili ako dyan, ano yung binili ko last time? Ito yun, 90 yung quantity. Yan. 1 dosena per sachet. So, titingnan natin yun sa item master. Hanapin natin yung twin pack. Nescafe. Nescafe. Ayun, oh. Yan. So, ngayon, dapat, kaya gusto kong wala masyadong details dito. Kasi gusto ko, i-display din dito yung last na nangyaring receiving sa item na to. Parang yung ledger niya. Nag-receiving ako nung time na to sa KCC Mall item. Pag-select natin yung ganyan. Yan. Yan ang gusto kong add dito. Purchase unit. Sige, gawin na natin. May time ba naman? Tsaka tapos na tayo sa receiving. Nagdadagdag na ng quantity. Okay na yun. Lagyan ko natin ng adjustment din. Yan, ito lang muna. Pag may naisip tayo na idadagdag dito. Okay. Burahin pala natin tong delete na to. Tapos proceed tayo dun sa sinasabi ko. Game. So first, next time na tayo mag-design ng mga colors. So, remove natin ito. Okay. Ito masyadong malaki pero siyempre wala naman tayong pwedeng ilagay pa. Center screen.
168 pala. 6.8. Nakalimutan ko na. Basta yun na yun. Okay, item master. Doon na tayo sa item master. Wala pa ako naisip na okay. Item master. Saan yung item natin? Madami na yung forms natin, no? So, eto. Tingnan natin kung ano nangyayari dito. Item ID, SKU at saka item ID lang naman meron dito eh. Okay. So, ang gusto kong mangyari dito ay tingnan natin ha. Kapag so, sabihin natin ang gusto ko ding ma-display sa item name ay kung hindi siya ganun kadami ba, gusto ko ma-display sa kanya ay yung brand niya. Whatever type disk. Tingnan natin. Ayun o, parang ganito yung gusto ko mangyari o. Tsaka adults, mega 555. Yan, okay na yun. Oh, bakit na yun yan? Pwede naman siguro ganyan no? Slash. Tapos yung SKU. Sana yung si SKU. Tapos ayun, kung naglagay ng iba pa. Ito lang. Tingnan natin ha. Ito lang ito si Brad. Tingnan natin kung mag-error. Siyempre mag-error yan. Kasi no, ang dami nga wala. Ayun. Siyempre pag-create ko na ito mawawala si class code. Ayun. Ito pwede ba ito? Sige, lalaman na lang natin yan mamaya pag nag-error. Pero at least konti lang yung item ko. Diba? Oh, ito siya dapat.
bilis. Okay. Tingnan natin. Mag-error ba siya? Mag-error ba siya? Shout out kay boss na busy. Tingnan natin pagkatapos nito, isa pa nga tayo. Kung anong mahagilap natin. Okay. Error ba? Nag-error ba? Ayun, nag-error nga. Kasi walang skew. Hindi mamayat. Ilagay natin ng skew. Okay. Meron na. Nilagyan ko na. So konti na lang siya. Yung skew, tapos i-hide natin yung iba. Okay, hide natin lang. Para hindi masyadong madami. Says you catch me. Your name, price. Hide natin yung price, hide natin yung quantity, yung expiry, reorder. Ngayon, ang gusto kong i-display actually is yung ito. Itinerary display. Yan. Siya. Okay. So, anong dadagdag natin sa kanya? Okay. Info. Dagdag pa tayo dito ng ibang information. Yan, no? So,
So, ano pala, tuwing namimili ako ngayon ng mga tawag dyan, ng kung ano mang item, kinukuha ko yung resibo para alam natin, kasi next time magkakaroon tayo ng receipt printing. May ano tayo next time. So kaya ako ginaganito para hindi masyadong mabigat yung loading natin, konting info lang. Pero on demand, na pag-select natin ng item, dun pa lang natin kukunin yung buong information niya. Kasama na dun kung kailan yung last niya na receiving, kailan yung last niya na adjustment, mga dun ba. So, paano ba yan? Tingnan natin. O diba? Medyo mabilis siya kasi hindi ko na-hide yung unit. Kasi ito, konti lang yung data. I mean, yung information niya. Pag select na lang natin, tsaka natin i-display yung ibang information dito. Hindi natin yung unit niya, ganyan. Quantity niya ngayon, ganyan, ganyan. Okay na siguro yun. Pwede ba to? Na color. Medyo i-going natin. White smoke. Para hindi masyadong maano sa mata. White smoke. So, ganyan lang siya. Masyadong sige na. Sana. Okay. Sige. Habang may time.
Meron na pala. Oops, 10 minutes to go. 7 pala. So, ano meron dito? So, gagawin lang naman natin dito ay cable. So, dito na yung skew. May barcode na siya. Hindi, ito. Lagyan natin ng barcode. Mali. Parang ito. Tingnan ko ano magandang display sa ganito. Dapat ganito. Ito pa sabihin natin. Unit disk. So, sample lang ha. So, ito nangyari. Minutes. Kita lang natin kung ano yung balak natin dito.
Last 1 minute. Tingnan natin ang magiging itsura niya. Actually, pwede natin yung ano yung dynamic na display. Ayan, ito ang ibig sabihin. So, ganyan siya. Ito yung information niya. Talagay natin halos lahat dito ng mga information. Yung current niya na quantity, kung ilan yung balance, diba? Yung quantity na ngayon. Tingnan ko yun saan sa nabilong na category. Yun. So 1 hour na. Tuloy ko lang to bago tayo pumasok sa isang session na naman kasi sayang na naman nag-encode na ako. Pero baka nalabag natin yung rule. Yung rule natin na dapat mag-update lang. Dapat naka-record. Okay. So stop, then start tayo ulit. Timer stops now.